Check na, check. Check? Check na check. Check? Check na check. Check. Check? Check na check. Tagumpay. Tagumpay. Tagumpay? Tagumpay? Tagumpay sa Extension Komunidad. Isang tagumpay ng umaga sa mga komunidad na nakikinig at nanonood sa anumang lugar sa Pilipinas. Ako po si Edna Tormon Bernabe mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, katuwang ng Tagumpay Channel. At ito ang Check, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Ang programang Check ay naglalayong maipakita at ipakilala sa publiko ang iba't iba at mga kahangahangang proyekto ng komunidad ng mga state universities at colleges gaya ng PUP. Alinsunod sa panukala ng Commission on Higher Education, kaugnay sa usaping extension ng community service, ang PUP at Tagumpay Channel ay mag-aaratid sa bawat tahanang Pilipino ng 30 minutong programang magpapatunay ng bayanihan ay sadyang buhay na buhay sa bawat komunidad ng Pilipinas. Last Saturday ay na-meet natin yung mga artists behind sa Salikhabong. Ito yung project ng PUP, Advertising and Public Relations. Sila yung mga naging facilitators ng project, no? And ang title ng project ay Canvas of Possibilities. Napakasarap ng kwentuhan nung huling episode, no? Kasi talagang lahat sila ay excited. At ang mga kasama natin dito, syempre si JM, si Sir Christine, at si Ma'am Rona. Ngayong umaga, isang check na mga panauhin na naman ang ating makakasama dito sa mismong Caritas Manila, kung saan matatagpuan ang Handicap-Centered Words. Ano nga ba ang extension projects kung wala naman ang mga beneficiaries natin, di ba? Kaya atin na pong kilalanin ngayon ang mga beneficiaries mula sa HCL, kasama ang kanilang mga house parents. So una ay si Ma'am Rachel Bilaran at si Peter, si Ma'am Gina Lozano at si Mark Joseph, si Ma'am Generosa Vigo at si Daisy. At ang Real Mother-Son Tandem natin, wala kundi si Ma'am Angelita Evangelio at ang anak niyang si Luis. Siyempre, kasama din natin si Brother Wilbert Gatmaytan, isa sa mga board members ng Handicap-Centered Words. At kasama rin ulit natin si Ate Veron, na siyang coordinator na nakasama na natin noong first episode, yung episode 1. Okay, so baka pwedeng bumating ng ating mga guests ngayon. Simulan natin kay Nanay Gina. Magandang umaga po sa aking lahat. Bali, ang aking pong alaga ay si Mark Joseph. Isa po siyang cerebral palsy. Nag-aaral din po siya. Yes, Sa Brothers of Charity. Yes. Malapit po, kapit-bahay lang po namin. Alam ko, nag-aaral si Mark, no? Okay. Okay, si Nanay Angelita naman. Magandang umaga po. Ako po si Angelita Evangelio. At ako po si Carlos Luis Evangelio. Ang kanyang kapanasanan ay intellectual sa PDP. Nag-aral po siya sa iba't ibang school, kaso may time na nabuli siya, kaya kung tinalam ko na may Tulis Divine, tinuro niya ako rito. Kaya nandito po siya ngayon sa Handicap Center of Learning. Okay. Siyempre si Ate Veron naman, siya naman ang nag-aalaga sa lahat, no? So, pakinggan natin si Nanay Rachel. Ano naman masasabi niyo po? Magandang umaga po. Si Rachel Bilaran. Alaga ko po si Peter. Isa po siyang cerebral palsy. Okay. So, si Nanay Generous. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jenny Rose. Ang aking po alaga ay si Daisy. At si Daisy ay may kapansanan siya sa pandinig. Ayun. Okay. So, ngayon po nakilala na natin ang mga inaalagaan ng ating mga house parents, no? So, huwag na natin patagalin. Siguro, magtatanong na po ako sa inyo kasi kayo ang aming guests ngayon. Magtanong na. So, alam ko, excited na din
ang ating mga tagapakinig na tayo ay makilala kayo, no? Ang ating mga, pati ang mga painters natin mula sa HCL. Okay, so ito na po yung mga questions. Sa unang tanong po, ano yung pakiramdam nung syempre, malaman ninyo na napili yung inyong mga inaalagaan para maging parte nitong ating proyekto na Canvas of Possibilities. Makadsalita po. Sige po, kahit sino po, baka sino gusto sumagot. Si Nanay Gina, baka may gusto sabihin. Siyempre po ako, masaya po kasi siyempre yung alaga ko na napili. May papakita niya yung kanyang talento sa kung ano man yung gagawin o sa pag-gumit. Okay, so papakita. Nanay yung Ako proud naman po kasi first time niya mag-paint na hindi ko alam na meron siyang talento at nag-enjoy naman yung sa kanyang pag-paint. Okay. Siyempre si Ate Veron lang may gusto sabihin. Ay, syempre, unang-una po, magandang umaga sa lahat. Yung mga alaga po kasi namin, iba't iba yung kapansanan nila. So si Luis po isa sa estudyante ko. Dito po natuto magsulat. Sobrang mahihain po yan. So sabi nga ni Nanay Let, kung saan-saan pumasok yan, nabubuli. Pero dito po tanggap siya. Accepted po siya ng mga alaga din namin, sila Lina, yung papalat. So dito nagiging siya, ni-express niya yung gusto niya, nakakapagsalita siya. Dati po yung pag ganito ayaw. Gusto niya kami lang dalawa. And then, nung nag-start po yung painting, doon mo nakita na nag-develop, nakikipag-usap na sa Naging kay social ate siya. Oo, sa ate kuya niya. Dati po yan kasi kahit magsulat ng pangalan, hindi na kaya. Pero nung nag-start po yung painting, nagulat ako kasi alam niya, marunong pa na siya. Okay. Mamaya po, ipapakita namin sa inyo itong mga tinatawag nating little painters. Itong mga artists natin, yung mga alaga po nila, mamaya po yun. O sige, si Nanay Rachel naman, anong masasabi? Sa akin po, masaya po ako. Kasi po, kahit kung may kapansanan sila, kaya po nilang gumawa at umukit po kung ano po yung nagagawa po ng normal na bata. Okay. Okay. Ano si Nanay Generous? Baka may gustong sabihin? Saya din po ako na may ganito silang activity. Pag natatapos, pinapakita nila sa akin yung ebidensya. Ito, may mga paint sila sa mga kamay, lilinisin, maghuhugas, mga ganun. Okay, so masaya, no? Okay, bago magsimula ang workshop session ng mga bata, no, may mga naging orientation ba tayo o kayo, no? Mula dito sa mga facilitators natin na galing sa PUP. Ano itong mga naging orientation na to, lalo na yung sa pag-deal sa mga disabilities ng mga bata. Ate Veron, siguro para sa iyo itong tanong na ito. Yes, para po talaga sa akin. Okay. So, actually po nung una, mahabang proseso yun. Meeting, sila mag-run, sila po. At then, dun po sa mga estudyante natin, magiging facilitators, nagbigay po tayo ng, we call it sensitivity activity. Wherein mararanasin nila na magiging deaf, magiging blind, magiging cerebral palsy, magiging with autism, at saka may learning disabilities. So, yan po, mga batang to, tinuruan ko po sila ng basic sign language, paano makipag-usap sa kanila, paano ano yung ginagamit ng mga blind student, ano yung proseso, ano yung tulad ko ng braille. Kaya, so, nagkaroon po sila ng basic na kaalaman para kahit paano mas maunawaan nila yung batang hawak nila na ito, deaf siya, so kailangan makikipag-usap ako sa kanila using sign language. O si Ate Daisy, Lisa, is deaf and blind. So ano yung paano ko siya matuturuan na mag-paint. So kailangan marunong kang mag-sign, pero special lalo kasi kailangan holding hands sila. Diba? May ilan na kailangan. Yes, kailangan touch yung gagamitin. Okay. At yun po, kailangan po meron tayong pasensya para po sa ganun
Kasi minsan nagka-bathrooms, no? Si Mary Jane. Pinakuna niyo yun sa mga Yes, facilitators. oo. Pina-experience namin sa kanila yung iba't ibang kapansanan. Pero sa ganon, pag nandun na sila sa actual, mas maunawaan nila, mas maiintindihan nila, mas hahaba yung pasensya. Yan, napakaganda, no? At sila naman po ay nagsipag-attend, right? Yes. Yung mga student facilitators natin. Okay, ito naman susunod na tanong ay para naman to kay Brother Wilbert. Si Brother Wilbert po yung sinabi natin kanina na isa sa mga board of directors ng ating HCL. So, gano'n po karami ang nasa pangangalaga nyo ngayon dito sa HCL? At paano nyo po na sustain yung pag-aalaga na yun sa mga batang ito? Brother. Pag-ano po ay natikat ng mga bata na alagaan. Meron pong 5 house parent na nag-aalaga. At ang concern po namin sa ngayon ay number 1 is ang funding. Kasi sa daily needs at saka ano po, yung mga house parent, sinusweldo po yan. Tapos meron pa kami sa kusina, may staff pa kami 3. Tapos meron pa kami dito sa handicap center, meron din kami feeding sa homeless. Parang every Sunday yun, 200 people from Manila ang pinapakain. So, under din po ng HCL. So, medyo marami-rami din po, no? Tsaka very, talagang interesting. Okay. Ito na po. Ay, sige po, Ate Ron, no problem. Kasi kaya po nandito si Luis, si Gwyneth, isa po sa programa din ng Handicap Center Locals. Sila po yung mga tinutulungan namin na nasa kanilang pamilya. At ang nag-aalaga sa kanila ay mga magulang nila. So ang support po ng center ay bigyan sila ng mga katulad nito. Sasali sila sa mga iba't ibang programa ng Handicap Center Locals na makakatulong din po sa kanila. Tulad po ng special education, tulad nitong painting, at iba pa pong ibang programa na nagbibigay ng ayuda, tulong po sa kanila po. So meron po kaming 10 tinutulungan ng mga dati bata na sila, pero ngayon adult na. Yes. So tulad mo si Gwen, dumating po yan 7 years old. Ngayon, Gwen, how old are you? Ayun, nasa 21 na si Gwen. Okay, So, so, si Luis, maliit lang din niya, gaganito lang niya, malaki na sa sobrang binata na siya ngayon. So yun po yung mga ibang tinutulungan po ng handicap center. We're desperate. Dumudugtong po dun sa funding kasi kailangan po may mga tulong na dumarating para po may pagpatuloy natin yung iba't ibang programa ng center. Tama, okay. So, pero naman itong susunod na tanong para sa ating mga house parents, ano? So, meron po ba kayong nakitang bagong talento, katangian, or skills sa mga inaalagaan ninyo sa loob ng programa na hindi nyo alam na meron pala sila, no? Na hindi nyo inaakalain. Nung magkaroon nito ay nakita ninyo. Baka, yes, sino gusto magbahagi? No? Sige. Si Luis kasi, mula na ipasok ko dito. Parang na-develop siya, na wala yung hiya niya. Doon mo nakita na gusto niyang kumanta, magsayaw. May kumamanta siya, nakaka-memorize siya ng mga kanta. Yun yung bago niyang talento na. Eto na lang, nakita ko talaga sa kanya. Na hinahayaan ko siya, magkakamasa, sayaw kami. Hindi, naalam ko lang, binibigay yung hinig na kanta. Parang mas hindi siya, no? Magandang nag-paint ko na. Naging active siya. Yun ang nakita ko. Lalo na nung umattend siya. Okay. Sino pa po? May gusto pa, like, ano po, nakita niyo habang nagtatrabaho sila or gumagawa sila nitong painting na to? Meron po ba kayo? Sa akin naman po, si Peter po. Observahan ko po sa kanya. Dati po kasi nung pagpasok ko, nag-drawing ko po sila. Tapos nung pumasok po kayo, tapos nag-start na po sila ng painting. Ito po nakita na kahit gano'n po siya, marunong po pala siya. Kahit nga po ako, kahit hindi ako marunong tumingin sa mga kanya, natuwa din po ako kasi parang ang saya po. Yung nakita niyo na yung gawa niya, na nabigla kayo. As in, nagtumulo-pulo ako. Oo, sige. Sabi ko, ay, kaya po nila. Kaya nilang gumawa. Na ang gaganda pa, di ba? Yan. Oo. Mamaya mapapakita po natin lahat na yan. Okay. Ito naman ulit, para kay brother po ito, kay brother Wilbert.
Ano po yung mga, syempre bilang board of director, isa sa mga leader ng HCL, ano po yung mga naging challenges sa inyo or yung challenging roles na kinaharap ninyo bilang namumuna dito sa HCL? Siyempre, unang-una yung funding. Okay. Saan kami kukuha ng pondo Mhm. para mapagpatuloy itong handicap center na ito at saka yung may ibang namin concern. Yun ang number one. Okay. Wala, iba yun po. Kasi ayaw niyo na magsalita. Okay. So, sinasabi ni Brother Wilbert na fun talaga ang number one concern. Okay. So, nakaka-good vibes talaga itong episode natin, di ba? Masaya po ba kayo sa episode natin? Okay. And para naman, hindi namin kayo bibitinin kasi maya-maya ay babalik ulit tayo after a quick break. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibes! Balitang Good Vibes! And we are back. And at this point, makakasama naman natin si JM Saicon. Okay, isa po ito sa mga artists natin na facilitator din ng proyektong Salikabong. At kasama niya rin ang mga student volunteers ng ADPR para sa isang maiksing demonstration. So, i-demonstrate nila kung paano nila ginagawa yung proyektong ito, no? And yun na nga, so it's the canvas of possibilities. Tingnan po natin. Magandang araw, ako si JM, isa sa mga facilitator ng Project Extension. Matutungayan nyo ngayon ang aming ginagawa dito sa Caritas Manila kasama ang mga beneficiaries natin at ang mga estudyante ng ADPR. Ngayong araw, kanya ay magpipinta kasama ang mga student volunteer ng PUP Manila at ipapakilala ko isa-isa ang aming mga beneficiaries. At ito nga pala si Gwen. Hi Gwen! Hello Ito po. nga pala si Gwen. Hi Gwen! Ano ginagawa? Ang clean guy. Clean guy. Ganda ng kulay ah. Yes. Hindi mo maglagay ng dilaw eh. Yes. Oo. Dilaw ka. Oo. Kasama ko ngayon si Thea. Si Thea Luis, isang beneficiary. Ngayon, pipinta kami ngayon. Isang activity. Ngayon, sige Thea. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Cross. Cross. Bakit daw cross? Ano ka daw? Circumstance? Artista pala siya. Yes. Kaya ang favorite niyang ginagawa, cross or about Ganda naman. Tungo naman ako kay Dave, isang student volunteer at si Daisy na isang beneficiary. Dave, anong kamusta? Okay lang. Kamusta naman si Daisy? Daisy. Ayun. Yes. Okay naman daw. Tapos, Tungo naman ako kay Kuya Drew at Peter. And ganda nung ginagawa nila. Ano yung Kuya Peter? Ang puno. Ayun, nilalagyan niya ng puno. Ayun, puno. Ayun. Ano yung mangga? Mangga, may mango. Crab. Mountain at saka merong river. Ayan, kuha pa ulit ang kulay. Blue and yellow, giving green. Mix. Wow! Galing naman. Galing ah. Ito naman ako kay Queenie and
yan eh. Ayun, no? Ang ganda na ng gawa ni Kuya Marco. Galing! Galing naman, no? Ayun, no? Lagyan mo ka ng color. Mamaya, ikot-ikot ulit tayo, ha? Abstract yan, no? Ano? Ikot tayo mamaya. Ikot tayo. Papakita natin yung gawa ko. Ayun, no? Naglagay pa. Gusto mo yan, mamaya. Tangila siya, eh. Okay mga ka-check, alam kong excited na tayong makita ang finished product ng artwork ng mga young artists natin from Handicap Center Lourdes. Kaya naman, we will just go for a quick break. Diyan lang muna tayo. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibe! Balitang Good Vibe! Tagumpay ng umaga muli sa mga nakikinig sa DZME 1530. Ito ang check tagumpay sa ekstensyong komunidad na bahagi ng programang Good Vibes. Bago natin ipakita ang mga nagawang obra ng ating mga artista, ng ating mga artists, balikan natin ang ating mga guests, no? Para sa ilan pang mga uling katanungan. Okay. So, isa pa uling tanong para sa inyong lahat. Mula nang sumali yung inyong mga inaalagaan sa Canvas of Possibilities, ano po ang mga kapansin-pansing pagbabago na nakita ninyo sa kanila? No? So, sino po ang... Masaya sila. Okay. Hindi masaya sila. Masaya. Naging active. Ano pa po? Nagkakaroon ko naman sila Daisy, mag-drawing. Ito pa rin yung hindi nakakasama. Okay, so yung sa pag-drawing, mas nagustuhan niya ang pag-drawing. Okay. Iba, sabi niyo po, iba yung may nakakasama siya. Nung may nakakasama na siya, ginanahan siya ng okay, mag-drawing. Sino pa po? Tsaka yung mga bata, pagka sinabing ay pending, ma-excited na yun sila. Excited na sila. Okay. Pagdating po sa parang kumpiyansya, confidence, may napansin po ba kayo sa mga bata? Nanay, Meron po, parang nagkaroon siya ng interest na hindi niya akalain na kaya niya pala. sa sarili. Lumalo yung kumpiyansa niya. Kasi bago si Ate Veron, baka si Nanay Rachel may gusto sabihin. Okay, ano po ang napansin niyo sa inaalagaan Napansin niyo? ko po ay masaya sila tapos nagkaroon po sila ng kumpiyansa na gumawa po. Hindi nyo akalain na magagawa nila. Napakagaling yung puso. Okay. Okay, siyempre si Nanay Veron. Maraming nasasabi. Ayan. So, yung mga bata kasi syempre, limited yung oras din natin sa kanila. So, pag kayong halimbawa, sinabi namin na, meron tayong activity, looking forward po sila talaga na excited, hindi pa lang, talaga sila. At sumusunod sila na, may painting tayo mamaya, so mabilis yung kilos. Hindi yung parang, hindi sila excited. At saka yung sa development po, mula let's start ng session 1, nung una nangangapa. Talagang hindi mo makita, hindi pa parang walang interest. Pero dumating yung session 2, ayan na. Very excited na sila. Masyado silang focus na. Nagkakaroon silang focus. At kahit na hindi mo na masyado i-push yung encouragement, nagpupusan na sila. So, actually, yung susunod na tanong natin, parang kapareho lang kasi paano ba yung nabago? No? Paano ba nabago yung mga bata, lalo na yung sa mga pananaw nila, no? Baka may gusto po kayong idagdag, no? We know na sila ay may multiple disabilities, pero despite that, ano po yung mga nakita nating potential sa kanila dahil sa nangyaring programa ko. Kaya pala nila. Kaya nila. Oo. Okay.
Ano ba po? Meron po. Ako, bilang member ng board, nagpapasalamat ako sa mga artists na nandito ngayon, nagpumisita na matyagang nagtutulong sa kanila. Okay. Sige, maraming salamat din po. Ano naman ang nais niyo pong tayo o sabihin sa mga ibang magulang na may mga anak din na may ganitong mga disabilities or kapansanan na naghahanap din ng mga pagkakataon para sa kanilang paglalago at pagpapahayag. Ako naman, kapag meron akong mga kaibigan na may kapansanan yung mga anak, tapos hindi nila alam, binabahagi ko sa kanila yung na-experience ko kay Luz. Tapos sinasabi ko kung saan sila dapat pumunta para ma-develop yung bata. Kasi na-develop sila sa una, akala na gano'n na, hindi nila alam. May kanya-kanyang talent yung bata. Katulad ng kapitbahay namin, laging nakahubad. Sabi ko sa kaibigan ko, dali mo yan sa ganito, sa ganito, kaya sa lahat na. Tapos, doon lang nila nalaman na yung anak nila iba yung disability. Ngayon, okay na yung bata, tinitherapy sa PDA, nagdadamit na siya. Kaya kapag may nakikita akong ganyan, binabahagi ko yung experience ko. Kasi naawa rin ako sa mga batang kapansanan. Lalo na yung nasa lugar na nakakaawa talaga. Hindi maging maunawain ng magulang, kawawa ang bata. I-appreciate ko po ang mga konting nagagawa nila. Explore din po nila. Bilang magulang po, siyempre, hinahangat natin na may pagbibigay sa ating mga anak kung ano yung the best education na kaya natin ibigay. Kaya, siyempre, kahit na sabihin natin sila ay PWDs at severe pa yung mga cases nila, katulad po ng nasa atin. Ilan dito? Yes, ilan sa mga bata natin sa ating kapatid. Karamihan sa kanila ay severe yung cases nila. Pero pag binigay po natin yung tamang alaga, tamang training, tamang edukasyon, lumalabas po yung talento nila. Tulad po sa painting, hindi namin talaga nakala na, minumuna nga ako, kung gagawin nila, ni hindi nga kumain mag-isip, sinusubuan pa natin magpipainting pa kaya? Pero nung in-start na yung program, kaya sabi niya nalima siya kasi totoo po talaga, kahit ako matagal akong mawak sa kanila, nagdo-drawing kami, nagdo-coloring kami, nagpe-painting, hand-painting, pero hindi po kami nakabuo ng katulad na nabuo nila ngayon. Opo. So, Kaiba, di Kasi ba? may nag-guide sa kanila. Oo, sobrang Matyagang thank you. nagtuturo sa kanila. Yes. Kaya sobrang thank you po sa mga student, Althea, yung grupo mo, sobrang na-appreciate ng Handicap Center Lourdes. Yung effort, yung pasensya nyo, yung pagmamahal nyo sa mga bata, at yung ginawa nyo na yun, naging successful, naging maganda yung obra natin, at sobrang thank you sa inyo po. Yes, thank you. Nakakataba ng puso, di ba? Okay. Talaga namang iba ang saya na idinudulot ng art nito. Sabi nga ni Ma'am Rona, art therapy daw, no? Sa ating mga batang artists, no? Dito sa Handicap Center Lourdes. At ngayon, tingnan naman natin yung mga nagawang obra na nga na sinabi na natin kanina nila, facilitator at as alumnus namin na si JM, kasama ang ating mga beneficiaries. Ang lahat ng mga artworks na produkto ng Salicabong ay magkakaroon nga pala ng exhibit sa December 10 sa PUP. Kaya naman dalawin niyo kami doon sa PUP at suportahan natin ang ating mga beneficiaries from Handicap Center Lourdes. Maraming salamat sa check na panauhin natin ngayong araw na to. Okay, so sila Nanay Gina, Nanay Angelita, syempre si Ate Veron, si Brother Wilbert, si Nanay Generous, and si Nanay Rachel. Okay? And sa susunod na Sabado, ating makakasama naman ang mga student volunteers ng Salicabong. Kaya naman, lagi nating tatandaan na ang komunidad na nagkakaisa ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kaya naman ito ang check na check, tagumpay sa ekstensyong komunidad. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po muli, si Edna Tormon Bernabe, ng PUP na naghahangad ng buhay na check para sa lahat ng Pilipino.
Tatak Pio-Pia. Tatak Pio-Pia. Pio-Pia ko, tagumpay ako. Pio-Pia ko, tagumpay ako. Mula sa'yo, para sa